mo'y himna Henry Pitt. Perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong ga-seminar sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon muna among giinom ang NX5. Kung sa ibang istorya sa NX5, ma'am? Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya, dili kuyaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, gainom po sila lahat. Nana po na maong natambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan kang ginamit aning NX5, ma'am? So good sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, anong ininom kag NX5, ma'am? Kung sige pambatit mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar nga taas ba gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nakabantay nga naay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Ninom ko October, ni pa-check up ni og March. Manang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So karon wala na kagainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na among giinom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Sige. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da.
subay sa naghingapil nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay nga katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran, uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi sa katawhang Pilipinon, maayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Mga igsoon, maayong gabi na itong tanan, akong kinasingkasing pagtimbay as tanan itong mga suking tigpaminaw. Ining ato ang programang Ang Kamatuoran. Salamat nila ni Roberus Locsin ug ingon man sa Jimmy Enriquez, nila ni Lani Empenado, Olivia Ray Yanson, Olivia Ray Yanson. Okay, mga igsoon, naday ni, no? Nicole Alexandra Flores og ingon man sab nila ni Angel Arroyo. Salamat sab ni Andoni Andrisan ug sa uban pang nagpaminaw karon, pastor, nagapamati kami sa imo karon, no? So subong sini nga oras, mga igsoon. Subong unya sini nga oras. Mura dili kay ko kumbinsido nga ilunggo ni kay ug masubong karon na. Sini nga oras, sini nga tion siguro mga igsoon pwede. Okay, sorry mga igsoon ha. Wala ko intention nga mo insulto kog tao. Pasalamat lang nako ang inyong padayon nga pagsunod sa tong programa. Ako ang kinasingkasing ang pagtimbaya sa mga kaigsuonan nato nga malipayon nga kiuban nato sa kahanginan. Okay, tuguti ko nyo mga igsuon nga magpasalamat sa ato ang mga kaigsuonan permanenteng nagapamati mga igsuon dinha sa may Series Liner Travel and Tours, Bachelor Express, Yanson Realty Development Corporation, sa Countryside Food Resources Corporation, RB Yanson Resources Philippines, Rural Transit, Balyakar Transit, ug sa uban pa. Salamat niyo mga igsoon. Okay, padayon ko magpasalamat ug mutimbay mga igsoon sa tanan nga mga taga Camotes Island nga nagpamati sa atong programa. Katong mga taga Camotes nga nagpamati. Salamat ni Dilyong Gargar, tanaw karon mga igsuon og sa mga kaigsuonan natong nauna. Medyo ikawalo na mas Dilyong. Salamat nimo. Yung salamat sa mga igsuon sa taga Asna Shipping nga naminaw karon. Ako sa magihatagag importansya ang pagpatalinghog karon sa atong mga kaigsuonan nga mga driver o konduktor sa northbound sa Cebu. Labi na gyud dinha sa may Bantayan Island, sa may Madridejos. Naglanog-lanog kuno ta diha mga igsuon. Ug salamat sa mga taga Cadiz. Waay kami nimo na mention pastor, nagpamati kami permi diri sa imo sa may Cadiz. Okay, mga igsuon, medyo di man dagway pure nga hilunggo ang Cadiz, pero salamat nyo diha ha. So okay, taga Santa Fe mga igsuon nagpamati karon, meaning naa sa Bantayan Island di sila. Okay, salamat sa mga igsuon sa mga taga Mandawi Terminal, no? Diha sa may compound. Salamat niyo diha mga igsoon. Salamat sa mga taga South Bus Terminal. Nagpadayon kong pagpasalamat niyo sa tanan niyo kaayo mga igsoon, gumikan kay dili matukib ang inyong padayon nga kaayo sa ato karon nga programa. Ang ako mangkong kadasig sa inyong pagpakiguban nato na amanggod sa importansya sa inyong pagpatalinghog. Sa dili madugay atuan na unyang i-launch mga igsoon ang ato apod nga Facebook page ato asang istoryahan og unsay ato ang title ani kay dunay daghan nga mga taga series liner nga ganahan sila nga naa kuno tay Facebook page mahitungod sa Ang Kamatuoran. Ang admin nato mga igsoon hopefully will be ako mismo, no? Nya dinhi nato ibutang tanan katong inyong gi-request nga unsay biyahe asa padulong unya unsang orasaha pilay pamasahe. Ako ang gipasalamatan nga igsoon nga ingon ana mo kasinsiro, I may not be part, no? Dili ko party sa Yanson Group of Bus Companies, di po ko party sa Balyakar Transit. Mga igsoon, hamak na media man lang po, no? Sa mga nagtatanong dyan sa Kamaynilaan. Ako po hindi talaga naging isang empleyado at saka hindi ko rin pwedeng angkinin na ako po'y naging kaparte ni kahit nino. Subalit, kamakalawat sasabihin ko sa inyo na may mga taong humihingi ng tulong, no?
Kasi maliban sa mga magkakapatid, may mga ibang tao din na talagang nasasaktan sa mga pangyayari. Lalo-lalo na sa mga yung kapartido, yung mga relatives po ni Dr. Ricardo Yanson. So yun po ang punot dulo kung bakit ako nakikiisa sa kanila na hanggat maaari i-restore po yung dignity ng Yanson Group of Bus Corporations. Bagamat mayroong hadlang, no, dahil ito po ay kusang ginagawa ni OVY na siyang asawa, no, asawang babae ni Ricardo Yanson, mga igsoon senior. Okay, salamat Rina Nano, nagtanaw karon mga igsoon, ingon ani lang kasimple nga yes, ang ibig ko po sabihin ay ganito po, wala pong nagko-commission sa akin dito. Malamang na mayroon talagang transaction dito sa stations namin, mga igsoon, mga kapatid. Subalit, ito po'y hindi hadlang sa aking pakikiisa sa mga tao na talagang nagmahal sa buong Yanson family. Sa lahat na advocacies, no, na ginagampanan ng mag-asawang Ricardo Yanson Sr. at OVY. Hindi ko po adhikain na talagang sisiraan. Bagamat ito po ay medyo may controversial reactions na, pero ang pakay ko talaga dito ay yung magbalikan, no? As much as possible, they can be reconciled with one another. The siblings, they are 8 mga igsoon, they are 8 mga kapatid, and with the mother. Hanggat ngayon po, ako po'y may respeto. Pero kung may mga nagtatanong, bakit parang tira ng tira daw ako doon kay OVY, hindi ko po tinira si OVY upang paratangan or upang bastusin. Mga kapatid, sadyang ginagawa ko lang to at ng may daan para sa kanilang unity. Doon ko po nakikita ang naging hadlang na paano magkakaroon ng daan kung sakali wala dito yung 4 na anak dahil may mga persecutions, may mga kasong ibinato. At saka naman ako po, nakita ko naman na instead someone will have to help them, parang sinasakyan pa yung problema, lalong lumalabo yung tsansa na magkabalikan. At saka nakita ko po na wala talagang malamang, no? Walang magandang daan, no? The most effective or the most convenient way na sila po'y magkausap at saka sila po ay mag-reconcile sa isa't isa. So, maraming salamat po sa mga nagtatanong in advance. Ako po'y medyo malapit nang ma-struck out dito dahil Tagalog kasi mahirap talaga yung marunong naman tayo, kaso lang medyo mas bihasa talaga kung nagsisimula ka ng Bisaya o nag-English ka straight or mag-Tagalog ako straight. Pero sa ngayon po, talagang medyo nabibigla po ako sa mga tanong na ganyan. Hindi ko talaga tinitira. Ang ibig ko sabihin dyan, gusto ko lang mapansin nila talaga yung request ng mga iilan na nakikisuyo sa akin na kung pwede lang i-take up ko po yung mga pangyayari na hanggat maaari, mayroon po silang daan para sa kanilang pagbabalik loob sa pagbubuo ng kanilang pamilya sa Yanson Group, no, sa mga Yanson family, mga igsoon. So, mga kapatid, ang Yanson family naman talagang nagmamay-ari ng Yanson Family Corporation. Hindi naman natin binaliwala yung partisipasyon ni OVY bilang asawa ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Bagamat nakita ko po na medyo maraming nagsusulsul upang hindi sila magkabalikang pamilya. But anyway, I am here to stretch out hanggat maaari yung mga dapat nating gamitin na mga pamamaraan in all the ways that we can do. We as much do something, no? Due diligence man ito, sabi ng iba, pero talaga pong tinutuhanan ko po yung mga komentaryo ko bilang public affairs commentary, mga igsoon. So, mga kapatid, sana po naintindihan nyo, naunawaan nyo dyan sa Kamaynilaan, lalo-lalo na yung mga nagta-travel ngayon. Ako po'y nagagalak sa inyo ngayong pakikisuyo at saka ako po'y nagpapasalamat na
marami ngayon, no? It's not only one language, but so many language were already uttered to me on how to mitigate. Mga kapatid, hindi ko talaga magawang mitigations dito. Talagang ang may sa pakiramdam ko, ang may magagawa lang dyan, si OVY lang. Dahil siya lang yung maisip natin na interesado sa paghabol ng kanyang mga anak. Wala naman siyang dapat habulin, kung ibig sabihin kung tutuusin, wala siyang dapat habulin. Ano bang dala ng kanilang mga anak na galing sa family corporation? Wala. So, when they went abroad, as a matter of fact, wala silang natatanggap, no, na share nung magsimula yung kaso. Talagang walang pakundangan yung persecution na kahit kusing, no, kahit singkong sabi ni Rabiros, basahin ko na lang kaagad, no, sabi ni Rabiros dito, teka muna ha. Okay, sabi ni Rabiros, ay sus, wa ay may maperde sa pamilya na kita lang di ang perde kay bisag singkong duling wa ita. Sadya sa inyo daw mga masyador kamo sa bulangan, kadlawan mo na ila problema, maayo man na sila kay mag irinaway kay ila na kwarta, kitaya basa lang da bala, no? Okay, atong paminawon sa ning caller mga igsoon kay medyo murag gusto rin mo tawag ni. Okay, kajot ha? Okay, kajot. Okay. Hello, may gabi, on air ka? Hello, Pastor. Good evening. Yes, good evening, ma'am. Arat ako ipangutanan nimo. Yes, ma'am. Kani ba si Mrs. Olivia Yanson? Yes, ma'am. May anak na siyang namatay. Yeah, si Ulrich, ma'am. Anhing Ulrich Yanson. Iya na itong anak. Yes, ma'am. Oo. Very close friend ko to sa aking bata. Yes, ma'am. Oo. Very close to sila kayo. Murang nautan akong maoban eh. Maugyod, ma'am. Maugyod. Ay, Oo. condolence lamang nila. Oo. Thank you, Pastor. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Okay. So, mga igsoon, inquiry lang to, no? Nga anak niya si Ulrich. Yes, niya. Suod pod si Ulrich sa anak sa nagtawag nato karon. So, salamat, ma'am. Okay, padayon ta mga igsoon nga muhatag og importansya sa ato karon nga mga listener. Okay, balikon ako. Siling ni Rabiros ay sus. Wa ay may maperdi sa pamilya na kita de ang perdi kay bisan singkong duling wa ay ta ha. Sadya sa inyo daw mga masyador kamo sa bulangan. Kadlawan mo na ila problema, maayo man na sila da mag irinaway kay ila na kwarta kitaya basa lang da bala basa manto sa ibang post kag timbang-timbanga tapos ask yourself what will you gain if halakada pabilib sus sa inyo. Ginayagutan nyo mga bata na kay matriarka kamuya sin o kamo eridero ni Yanson pag mata mo oy. Okay. Sige mga igsoon. So nakwanta medyo nindot sab ni iya mga igsoon. Honestly lang wala man gyud unta tay labot ani. It so happen lang sa ako nang giingon ninyo nga daghan lang pod ang mga pamilya ni Ricardo Yanson, no? Ni siling nila Daddy Cardo na sila man ang nasakitan, sila man ang na-intriga. So siling nila nga daw sa waay na parte si Dr. Ricardo Yanson sang ilaya nga mga manggad sa ila kunong kabtangan mga igsoon. Kay ang nag-irinaway ina mga managsuon ko ng mga igsuon, no? So ingon sila mga igsuon nga dili man ta na ngayang awayan. Well, honestly lang nakita na ko mga igsuon nga dili gud unta ngayang awayan, no? Kung wala lang unta mahitabo nga ang nahimo na hinuon nga naghatag og kalubog ani maura pod si Olivia Villaflores Yanson. Sa ko nagingon sa atong listener, inahana siya ni Ulrich. Ang iyang kaliwat is taga Negros Oriental.
ilahang bloodline is from Tanhay pero disettled in Bayawan and Basay. So amo ni natabo sa ila nga instead of mediating, no, buton unta ang mga anak pero wala man po'y bikil ang mga anak sa kuntan ang mga igsuon. Medyo ang nigawas ra nga bikil ani sa diha nga nakita nato nga dunay assertion ni assert ang mga anak nga kung pwede lang ilahang gustong patubagon ang mga nakadispalko o kwarta o niya ang ilang gikinahanglan is only an explanation. So who owes the explanation? So mga igsuon sila because ining time doon na tayo gipadala nga letter dito sa katong nagnotaryo mga igsuon sa EGS. So ako lang sang hatagan gibugaton nga naa siya'y gipaabot karon nga mensahe pero unya na lang nato basahon. Salamat niyo di tanan, no? Okay, ako lang sang gihatagan gibugaton ning iyaha karon nga mga tubag. But then ako nagpasalamat ko nga ang EGS nga ang nagnotaryo nagapamangkot ko sa ila kung may representations ba sila during hearing pero ari na ang mga letter, no, halin kay Attorney Ellen F. Celso ang nagnotaryo mga igsoon. So sana na ko istoryahon ni siya mo greet ako kay sugod mga igsoon. So salamat yun da tanan mga hiligaynon da mga waray-waray mga waray da sa may Samar from Giwan to Katarman. Yes, okay. From Giwan to Katarman, they are very aware with the situations because they are kami didi we are mga pasahero sila, no, maoy ilahang suki nga sakyan from Manila back to Samar region mga igsuon. So well, I should say region 8, okay, Samar, meaning to say mga igsuon, there are so many reactions from Lawang, okay, from Lawang na ay mga pipila sa Lawang. So unsa man ni okay, salamat nyo. Naapo di ay diha sa may Giwan. Okay, sa Giwan, Samar. Okay, salamat nyo diha tanan. Anyway, ang akong gipasalamatan nga daghan day ang broadcast sa ato karon, daghan ang eco, daghan ang nagtan-aw, daghan pod ang unsay tawag ani. Daghan po nang nagpasa. So manang daghan ang nakakita sa atong programa. But anyway, mga igsuon, salamat kay ninyo diatanan. Ako arang gihatagan og gibugaton ni mga pipila ka mga pangutana sa mga pipila nto ka mga kaigsuon, mga kaigsuonan ining sitwasyon kay medyo ako mismo nabutang sab ko sa alanganin honestly sa rason nga medyo napasubo nako mga igsoon. Sakto man giingon ni Ma'am Robbie Rose Luxin nga dili na gyud ang taangayan ko nga mo appeal ani, no, kay sa ako ang nakita kini nga mga sitwasyon sama ani dili naman good unta ni siya angayan mahimong public kay private man but because ang ilahang negosyo is transportation and then daghan ang nag-enjoy. Imagine more than 4,800 ang ilahang mga buses nga nagdalagan. Wala pay labot kini bag-o karon nga island transit nga ilaha karon nga gipadalagan. But in truth and in fact, tanan nga mga capitalizations ani gikan gyud siya sa Baliacar Transit Incorporated unya bisan ang bag-o karon nila nga mga gipasulod, no, nga mga transportation nga nagbase sa bagong regulations karon nga pag revolutionize, look at the term, revolutionize the transportation system nga mupasa sa ilaha karong requirement sa ato karon nga transportation demand sa LTO. Salamat. Anyway, padayon ro ta mga igsoon. Salamat. Okay, balikon ako. I don't deny kung galing dunay mga ni-sponsor nako. Di na nako i-deny ninyo. Di po nako ipanghimakak mga igsoon that I happen to be a part of this discussion simply because nakita na ko mga igsoon na dili lang kay usakos mga naka-enjoy sa ilahang benevolence. Dili lang kay usakos naka-enjoy nila sa ilaha nga mga philanthropic advances. Meaning to say, naghatag sila mga pabor namo. Labi na gyud sa mga missionary, no? Sa mga pastors o uban pa nga mga pari, mga igsoon nga naka-enjoy pod. Mikan kay mga igsoon, bisan gani mga militar, no? O mga pulis gani, tagaan gani nila og
passes mga igsuon kanang gitawag lag badge, no? Anyway, ako ra pong gihatagan ta mong importansya nga ingon ani kanindot pod ang pagpadalagan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Salamat pod sa ato apod nga mga ni-acknowledge katong mga nakautang og kabubuton nga pipilas sa mga texter nato mga igsoon, ningon sila pag-istorya nga ang among anak nakahuman gumikan sa series. Nanarbaho mi sa series, libre among mga anak, lagyo man amo ang mga lugar, taga-Tanhay, taga-Bais, taga-Amlan, nga nag-drive mga igsuon, ang uban nga konduktor. Sa ilahag yung tibuok panahon nga nangalagad sila, na nangempleyo sila sa series. Or sa Balyacar Transit. At the same time, ang libreng sakay sa ilahang mga anak may nakapahuman, and then sila karon retired na ang kadaghanan nato. Pero nagpasalamat ko sa mga nakaroon sa Saudi Arabia. Ang iyahang testimony nga ang pagpadalagan ni Roy Yanson sa diyang siya mo'y presidente, kauban sa iyang amahan, nahimo yung ang tanan nga mga palisiya nga ilang gibuhian kaniadto, dako kay katabang sa mga nangimpliyo sa Balyacar Transit. Og ilaha pong giulian, gisuklian nila sa ilaha pod nga pagtagad, bisan og ingon ani kuno nga medyo gubot, pero para nila dili ang ngayan nga gubon ang legasiya nga gihimo ni Dr. Ricardo Yanson Sr. So naintriga sila, na-interest sila because sila mga igsuon, they were supporting and they continue supporting. Meaning, they have been supporting the Yanson 4 or sa Y4. O niya mga igsuon, ako mo kita nga nag-istorya nga medyo gitanaw nato, gitimbang-timbang nato every aspect of this predicament. Nining problema ha karon. Nakita nato mas dihado ang Y4 sa Y2. So ang Y2 Janet Yanson Dumangkas ug si Leo Yanson dihado. As in, kay sila may naa sa ilahang inahan, and then ang ilang inahan mo'y nanggukod og kaso nga iyahang ipang pasaka dito sa iyahang mga upat ka anak. O ang upat ka anak, sigon sa atong study mga igsuon, they are the most kanabang committed sa ilahang kumpanya. Salamat Titi Listal, nagtanaw karon. They are the most committed because from them was the administration. Halin sa ilahang amay, meaning ilang papa, nga si Ricardo Yanson, sila mo'y gitrain. And they spend really years, no? Others 12, others 15, mga igsuon, to manage their respective agency, bookkeeping, dayon sa finance, mga igsuon, sa bodybuilding. Dito sila mga igsuon naka-assign. So, dito sila mga igsuon na train og maayo ni Dr. Ricardo Yanson. But again, dili nato i-deny nga ang originally ang nagdala gyud sa financing si Olivia, the mother. Pero nindot kayong ilahang cooperation, nindot kayong ilahang participation to their respective management, no, sa ilahang pagpadalagan. Umikan kay salamat nila ni Inali Kanyete nga nagtan-os pa karon og sa uban pa, no. Salamat ninyo diya tanan, dili ako makabasa ninyo tanan. Okay, salamat. So ako rin gipasabot nga mao nay nakita nato. And then di man po nato madinay nga sila they enjoy their share, no. Na-enjoy nila ang ilahang mga share sa panahon nga sila nagtrabaho bilang mga empleyado at the same time mga stakeholder. So, sa Yanson Family Corporation. O, ingon ani pod mga igsuon, they have their working attitude extra mile nga nakapa-improve nila tanan. O, maingon ako pag-istorya nga siguro, kining mga, para nako sample ramangod unta ning pag-istorya nga, may sila, kay nakabintaha sila, pero ang problema lang, maoning mga manghod, si Leo Ray o si Janet. Kay si Janet, na involved sa kaso sa kidnap and murder, kidnap with murder, mga igsuon. So, ako pong gihatag gibugaton nga kining mga normal gud maluoy ang inahan kay manghod pa, dihado pa, gumikan kay na priso pag 6 years mga igsuon sa kaso unya ilaha pag gyud nga gigastuan gyud og kwarta. That's the testimony nga ilahang gipasupot. Unya si Leo Ray kamanghuran, so wala kay siya mababad. Manang karon kining mga igsuon nga nababad, they gave way. Gitaganag chance nga kaning ilahang igsoon nga si Leo Ray makamanage, and then the family really decide, no, with Dr. Ricardo Yanson before his demise. So wala pa siya namatay nga ihag yung gitugot, and then yung mga personal statement gyud ang mga managsuon na ilahag gyud gustong patilawon at least man lang kay sa ilahang mga managsuon medyo dihado mga igsoon ang mga manghod man gyud.
But eventually, niabot lang ang panahon nga medyo nabutang sa alanganin, normal man po siguro nga you cannot become an expert or you will not master your work overnight mo nang doon ay mga anomalya nga nahitabo sa panahon ni Leo Ray. So, way back 2019, ang mga nakadispal kog kwarta katong mga abusado nga mga vice president, gusto na unta nila nga ilaha pod untang patubagon accountability sa mga managsuon. So dito ni sulod si Olivia kay mahadlok si Olivia nga basin madula na si Leo Ray kay man i-take over naman ni Roy kay dugay man si Roy nga nag-manager sa Yanson Group of Bus Companies mga igsoon. So apparently side by side with his father nakita man gyud nila nga maayo gyud mo padlagan si Roy Yanson. And then, characteristically, when we talk about discipline, maayo pod og disiplina nga napasunod si Dr. Ricardo Yanson sa iyahang upat ka anak nga maoy kauban niya sa pag-manage. Sa hinungdan nga napalit nila mga igsuon ng mga dagkong business, transport business. Napalit nila ang Lilian sa Zamboanga, napalit po nila mga igsuon ang Mary May. And then, napalit nila ang Rural Transit, napalit nila ang Bachelor's Express, mga igsuon. Kabalo mo, ang ilang interest is not actually the trucks or the bus. Ang ilang interest are the franchise. Nga sa diha nga ilahang nakuha mga igsuon, they are more of having that innovative idea na sila'y mga panlantaw nga kung mahimo mo produce sila og mga nindot di kalidad o niya kasarangan nga mga bases sa tibuok Asia. So, honestly lang mga igsuon, mo man na ilang forecast but wala man ko kadungog og nakaambak ba sila sa laing nasod sa Asia but sa Pilipinas lang alone ni saler yun sila. Mga kuan gyud as in ni succeed gyud sila mga igsuon sa ilahang mga panlanta. But usbo na ako by the cooperation and collaboration of all the members of the family. Sapayan sa mga bata, Janet ug si Leo Ray nga diin tuaron nakaangkla ang kabalaka ni Olivia or ni OVY. Okay, padayon ko mga igsoon ha. Unya na ko to istoryahan. Ako sang di-explain ni mga igsoon kay doon na mga pipilaron nga nangutanan nato nga gusto nilang ma-explain ni Dapita kay medyo for them they thought that they were insulting me. But for me mga igsoon, it's not an insult apparently. It's just an inquiry. Wala sila nang insulto nako. Ana nako gi hunahunang negative. Ako ra nang ni effort lang yugo sa rason nga ang ilahang mga pangutana ako ran tubagon seriously. Though I am not part of this unsay tawag ani mga panulundo nila but simply because I work in the station and my assignment is public affairs and ako ra pong ikasulti nyo nga di gyud na to malikay nga doon yung mga commentary portions. And then when I was asked by the relatives no sang mga kung nagpamati karon ang mga relatives ni Dr. Ricardo Yanson, without you I wouldn't be here. Wala ko diri karon kung subong kung ay kamo nag-request sa akon. And I don't deny, I thank you so much with your little thing no as a token for my discussions here, and truly I am a discussant irrespective of the amount or irrespective of whatever you extend to me. No, whatever token, I don't give much attention to the token, but I give much attention to the justice system. Kay siling pa nila, or according to those, siling nila, kami tani ang maargabyado da, hindi tani ang ibang tao. Kay kun balaan pa lang namo nga mo na natabo, tani kami ang nag-stop no na hindi na lang ipadayon no, dili na lang ituloy. Siling nila nga si Ricardo mag-asawa kay Olivia. Mga igsuon, ingon sila mga igsuon nga, ang ilahang ginikanan nga igsuon gyud ni Cardo against gyud unta. But simply because Olivia shows something nice to them and a guarantee of love to Cardo, so they gave favor. So sa diha nga nanay favor mga igsuon, ang ilahang pamilya nga appeal sa Baliacar Transit nawad-an na hinuon og share. Kay na-concentrated naman tanan dito ni Ricardo sa iyahang pamilya. Ang katong iyahag yung original nga mga igsuon, iyahang mga ginikanan, so they already they are no longer part no so sa corporation, but they are just no siling nila, ma-okay lang sila kung halimbawa nga
total why man pod makadto sa iba, so may ara man mga good testimony nga ginsiling nila. So I am grateful na ingon ana sila, pero karon nga natabo na medyo na encourage sila because it's not appealing to them na amo ni ang matabo, amo ni ang himuon ni Olivia sa iyang mga kabataan, lalo na nila ni Roy, because they happen to be very good friend. And then despite maski waay na sila parte o dili na sila part sa corporations, pero ang ilayang atiyoy si Ricardo Jansons continue to support them until they graduated and they succeed with their respective profession. They still sila sa gihapon, they treasure Dr. Ricardo Jansons benevolence. Kaya ang pagkamangitabangon dito nila. Di na lang sila mag-concern ni Olivia because si Olivia iyahaman pa ng parte. Anya, di man po mahitabo nga wala kahibalo si Ricardo o si Daddy Cardo nila nga kuhaon di ay ni Olivia tanan para sa ilahang kaugalingong pamilya. So, ang ilahan na lang, nagpadayon na po sila, dawat rapod sa tanan nga mga kanang gitawag nato nga igsuon o kana bang inato nga paghatag nga kana bang gitawag natong pagpakonsuelo sa mga igsuon o gingon man sa mga pagumangkon nga napaeskwela pod. So mga igsuon anyway, ako ning gihatagan og dako kay gibugaton sa rason nga dili man pod maayo gud pod nga mabaliwala nato ni nga mga testimony kay kini man gud nga mga issue sama ani nagkinahanglan man gud po ni siya insaktong pagpasabot, no? Kay daghan man gud mayon pag-istorya nga basin ginbayran si Pastor Laping ni Roy Janson. I don't think there's someone that can bridge to them because honestly mga igsuon naglikay po na sila nga mahibalan sila asa sila depita. And then it's not easy also to connect to someone nga para lang yun nga makatawag diri nako nga para ako makapanarbaho nila because mga igsuon by and by naabi ay gingon pag-istorya may patong ba minilyon ba ang patong ani mga igsuon or else basig ako pahinoy mo traidor unya eventually ako ra pod mo dawat mga igsuon sa bounty kay by the millions I believe it's 12 million per person. Pening upat sila ka 12 million. So that's the bounty, no? Salamat ni Jeffran Bilandal Bayot nga nagtanas pa karon. So ako balikon mga igsoon, ha? I may have to extend my gratitude, akong pagpasalamat nga naagay mga direct good no ni Cardo Janson nga mao concern nga maayutan ni no may unta og si Olivia will start to give way and to reconcile with the children. Because sa pagkaroon mga igsuon, lisod kayo nga mo lihok ang mga anak sa ako nang giningon pag-istorya because na ay mga kaso nga walay bail and then tinod mong gina. There is already a pending alias warrant para nga og mahibalan meaning dako. Okay, mga kung dispensa ninyo din na tanan, salamat kayo sa tanan ninyo nga mga gipakita nga mga concern, diri ko mga igsuon sa ato karon nga mga kaigsuonan nga gusto nila nga ako kunong hisgutan and I hope ako pod gyud ning mahisgutan diha ninyo kay bisan ako concern po ko. May nalang pod nga daatay mahibal-an mahitungod aning giingon nga problema nila mga igsuon. So dili sa ko, no? Okay, ni anam nga igsuon ako nang sugdag basa ha. Salamat kay ninyo. Sugdan ako basa ang letter ni Attorney Celso nga gihatag ninyo. Pero marag maayo pa ba nga ako ang basahon diha ninyo or maingon lang ko Attorney Faye L. Celso mga igsuon but the true name is Ellen Faye Celso. So niingon si Attorney Ellen Faye Celso, I am with the bookkeeper. Kauban siya sa bookkeeper mga igsuon. The day that I was already nakuno sa bupite, meaning sa ilaha ko nung law office. Mga igsoon, usas sa mga lawyer di ni siya sa usas mga lawyers, mga igsoon sa Balyacar Transit Incorporated. So, di modo, kaila siya tanan sa mga empleyado kay naaman siya mga igsoon, usaman siya sa mga abogado. So, Pastor, it might be very alarming that you are writing this letter to me and I would like to respond according to the breakdown that you asked. The actual shareholdings in the Janson Group of companies, and with this, I assure you, there's no drama, there's no lies, there's no
fiction. Okay. So, ningon siya, wala gyud kuno ni siya'y trampas. Walay trampas, mga igsoon. So, ningon siya pag-istorya, when we talk about corresponding shares given to everyone, to prove that there's also a share given to the spouses. Meaning, sa iyahang mga anak ni Ricardo Yanson. So, iyang sulti dire. The share of RSY, or known as Roy and Susan Yanson, but this is definitely exclusive for Roy Yanson. Only the representation is RSY. RSY or Roy Yanson has 19.41%, equivalent to 400,260. Then, Emily V. Yanson has only 2.92% share or 60,200 nakuha sa nawala. So, diferensya og diferensya 340,000 ang kang Emily Yanson is only 2.92%. Pero si RSY 9.41. Then another one, ningon diri pag-istorya nga si Selena, like Roy, she has 400,260 shares, equivalent to 19.41%. Ricky or RGR has 400,360, a bit higher, because of his little advantage on bodybuilding. So, na siya 19.42. So, doon ay 1% nga diferensya. And Janet has 400,260 like Roy, like Selena, and only Leo Ray and RGR has the same 1% advantage. So they have 400,360. Now, I would like to share that the corresponding information justifies that Susan F. Yanson also 100 share, a minimal given to every spouse so that they can be part of this shareholding but they are not capable or allowed. No, salamat ni Ivan Stone Tortal nga nagtanaw. So gitagaan nagtag 100 shares ang asawa o ang mga bana. So Juan Manuel Lopez is only 100, the husband of Selena Yanson Lopez, and Charles Dumangcas, the husband of Janet Dumangcas, is also 100 shares. So kung si Janet doon ay 400,260, 100 ragyod ang kang Charles Dumangcas. This is a very important information to your inquiry that Charles Dumangcas is not eligible to become a board of director of the Yanson Group of Bus Companies as well as Balyacar Transit Incorporated. Likewise, Susan Yanson, the wife of Roy, is not, and Juan Manuel V. Lopez is also not entitled to be called and to be part. They might be having an investment, but they are not, and they cannot be in charge to that appointment. They do not have the rightful position to compose the board of directors. This is disillusional, plain and simple, as my answer to your question. Okay. Atay padayon mga igsoon ha, kay medyo na pa siya laing gisulti dire mahitungod ni Emily Yanson ato paminaw ni ang gisulti sa kay Emily Yanson. Okay. Pastor, consequential to that inquiry that you have given to our law office, it is but imperative that we can explain to you that when the stocks of the Yanson Group of Bus Companies were being divided between the six of Ricardo Yanson and Mami Lab, nagmami siyang Olivia. Emily Yanson was still working on the annulment of her marriage, and this is the reason why I was ordered to park. So naaday siya parte sa naaday siya idea sa pag-park. Meaning to say, wala gihatag ang kinatibukan nga share niya mga igsoon. Ang pangutan na kitsa may iyahang co-equal share.
ang ilahaban ni Ricky og ning LRY o ang ilahabang mga shares sa mga babae si Selena og si Janet. Pero padayon nato mga igsoon niyang istorya. Since Daddy Cardo did not want any particulars, even spouses, from becoming official stockholders of the company, so Emily's shares were parked under his name. So under the name of Daddy Cardo. So but pasabot nga ang share ni Emily dito di ay gi-park sa kang Daddy Cardo. So mo day rason nga sa ilahang breakdown 2% ra ang nahatag dito ni Emily. So iyahan ni mismo statement mga igsoon ha. So there was already an agreement between all of them, which Mommy Love is really very aware of. Okay. Kabalo na mo mga igsoon. Si Olivia is very aware, no? Sa diyang pag-istorya. To give you the main reason of my statement why this has been, and I am privy. Okay, privy. Meaning, abri ko o na ako'y sa labutan. O nakasabot ko, ani. Okay, where I am privy to this stockholders' share of YGBC. Emily is a legitimate child. When the annulment was finalized after Daddy Cardo's death, so pagkamatay ni Cardo, usa pag yun ay ni na legitimize, mga igsoon. When the annulment was finalized after Daddy Cardo's death, so ang annulment nga gi-file ni Emily ug sa iyahang bana, I understand, garamos to iyahang bana, mga igsoon. So, na-finalize ang annulment nila, pero namatay na si Daddy Cardo, kuno niya. The rest of the siblings returned the shares to Emily. So, ilang nasabutan, tanan nga mga managsuon, nga ilahag yung ibalik ditong Emily ang iyahang share. So, sa klaro pagka-istorya mga igsuon, naagyod sila voice, naagyod sila tingog as a family corporation. However, if there might have to have evil, we cannot justify any circumstance to say that she do not want and she wants to disallow. Igsuon, kung doon naman ko ni dautan nga angayan ng hunaon, kung doon naman gani nagdumili nga ibalik ang kang Emily, from her personal, from her mouth, a personal statement that okay, that GYD, wala niya giklaro mga ikson, GYD ra yung gingon. That GYD started questioning Emily's positions in the company. So meaning to si kamanghuran ni siyang babae, o niya ni question siya sa ilahang kamagulangang babae. And with this, the camp of GYD is claiming that Emily doesn't have shares in the company. Gingon magani pag-istorya sa abogado mga igsuon nga na park dito sa kang Daddy Cardo. Because of internal policy. Yes, I understood nga doon na gito ihang kaugalingong personal policy si Dr. Ricardo Yanson. We had a talk with that before way back mga igsuon. Years way back. That was wala ko masayop mga igsuon. We were talking that was during the 90s pa na siya mga igsuon. But anyway, ato ra pod ng hataga gibugaton sigon sa abogado. Okay, padayon ta. Emily Yanson is a legitimate child of Daddy Cardo and Mommy Love. Her position is next to Roy. Since she is a daughter of the Yanson, she is entitled to 1/6 of the shares of stock of the YGBC or Yanson Group of companies. Because Daddy Cardo divided this equally among his children. So it was Daddy Cardo, it was Dr. Ricardo Yanson Sr. who divided this. Dili si OVY. Dili silang mga anak. It's Daddy Cardo who divided this equally among his children. There is no question about Emily's legitimacy nor her ownership of the company. The parking of her shares was just temporary. Okay. It's been witnessed by all. O, meaning to say, sa tanan nga mga empleyado, mga igsuon, giwitnessan ko din eh. Okay, padayonon ako mga igsuon, ha? Eventually, as it turned out, it was revealed that GYD has bigger plans, usurping the shares of stock owned by Emily. Oh, di man na pwede di ko ay, madahan. Lisod na. Everyone knows that GYD is holding on the shares in order to use that against Emily or against the Y4. Okay, sige lang. And when
the cases were filed to complete their desire to control the company. So meaning to say, appeal gyud ay si GYD sa pag-file og kaso sa iyahang mga igsuon, kay dako siyag interest nga iyahang kuhaon gyud ang parte ni Emily kay nakapark, pero nakaagi naman sila og shares holders meeting before sa controversy, right after the death of Dr. Ricardo Yanson, and way back, that was 2017. So sa klarong pagkaistorya na kakuha na sila, pagsugod 2015 pagkamatay, naka shareholders meeting o naka stockholders meeting sila. And then at the time dito nila gi-present ang katong ilahang gipirmahan nga extrajudicial settlement sigon pa ni attorney Faye Celso, Ellen Faye Celso. So laktod pagka-istorya mga igsoon nga na ay complete dili assumption. Doon na siya complete nga kana bang understanding or agreement nga ilahan na ning iuli ni Emily, pero nainteresan lang ni Janet. Okay. GYD is claiming to be a kind-hearted, charitable person, but that beguiling smile in the camera is only a mask to hide the evil, because her heart is a scheming criminal heart. She is willing to stop, and di na ko mutat sa ani murag bugat-bugat na ni attorney, di na ko, sorry kay nga dili na ko mutat sa ani kay medyo murag bugat na ni nga term, cyber libel na ko ani. Salamat kayo. So salamat mga igsoon. Okay, salamat ani mga igsoon. Na text diri mga igsoon si Abdul Rahman Ramos, niingon siya, good, alhamdulillah. Okay, seek the help of attorney. Okay, thank you so much ha sa imuha karon nga gihantag. Justice must be given to whom it is due, by Myra Perez. God is not blind with all of this malicious intention. Okay mga igsoon. So ako nang gihatagan yung gibugaton nga kini mga igsoon, so klaro gyud ay kay sa nga tanan nga gisabutahi gyud ay ang Y4. Ang pagsabotahi ani gumikan kay dunay mga interest sa mga gustong mo sabotahi, and first of all is dili nila ganahan nga tagaan og share ang Y4, may rason nga nang ilahang gipaluparan og daghang kaso. Now, ang ako na din nga ikasulti ninyo from the message of Attorney Ellen Faye Celso, kani di ay ingon ani nga mga sitwasyon, dili man day ni ingon nga wala nakahibalo ang tanan nga mga taga-kompanya, no? So, at most, nakadungog ta, og naminaw man ron si Luloy, og ingon man si Dimple. I'm addressing this in Dumaguete, mga igsoon, gumikan kay naam kong Dumaguete, si Dimple Tinapa, og si Luloy Limada. Ako rangi klaro nga kabalo man day mo. Nga man nga inyo haman hinuon nga giubanan ang bakak nga gibuhat nilang OVY, og ang gibuhat in collaboration ni Janet og ni Leo Ray. Not because kay sila'y nagdumala karon kay gibato nila daghan kayong kaso o niya naamo diha nagtrabaho karon, moingon na ta pag-istorya nga inyuhang i-deny ang inyuhang nahibalan. Well, ako, I agree, the lawyer will not cheat herself. Madali po niya waton niyang kaugalingon. Ang gusto rin ako mahitabo mga igsuon nga at least makasabot nga sakit gyud tinuod kayong hunahunaon nga the malicious intention is murag tuyuon ba og hatag og problema para nga sa maong problema di na sila makakitag kusog, magamit nila ang ilang influensya, meaning gahom, magamit pod nila ang mga tao nga mga expert kaayo sa pag lutos mga igsoon, sa pag-persecute sa mga tao nga kulang sa kabangkaagan mahitungod sa pamalaod mga igsoon. So honestly, doon ay mga legal minds nga malicious legal minds, nga mga malicious machinations of legal minds. Kaysa ako mo nakita nga ang ilahang intensyon, grabe rin yun kadautan. Ilaharang gipaabot nga mamatay si Dr. Ricardo Yanson, mo ding normal po di ay nga mo react ang mga paryente no Dr.
Ricardo Yanson kay murag kulang na lang nga nagduda pod sila nga mura pod dainig mga igsoon, mura pod dainig og sa ato apa mura pod ni gidigamo. Giman ni obra ba? Gidigamo, digamo man ang tawag ana sa mga Ilonggo nga ginano na gindigamo nila. Please do not misunderstood me about digamo, Janice o Ruel digamo no. Ilang term na sa mga hiligay nun gindigamo nila si Daddy Cardo. Now, kung ugaling ako ning gipasabot ninyo mga igsoon, kay abi ninyo, dili manggugo ganahan nga wala gyud tay ebidensya, wala tay mga papilis, nga wala po'y rason. It must always be reasonable. Honestly lang, I'm only from Dumaguete. I happen to be a friend and so many friends, mga igsoon, so many people can be called my friend, pero dili man tanan akong amigo higala, dili po tanan akong higala amigo. No, kay sa laktod pagka-istorya, daghan ba pud tag amigo nga kaaway pod. Pero daghan pud tag kaaway nga maamigo pod nato. Labi na gyud sa mga tarong nga mga abogado nga dili sila makadawat bisag naay mga area nga magkasumpaki ang amua karong mga baruganan, no? Pareho aning naay nag-text na ko ron, no? May karma na gid sa basiwa kay sang panahon nga sila yang nga mga anak ni Olivia gipaputlan tubig. Oy, gipaputlan kuryente. Ayay. So mga igsoon, si Nico, meaning to say, ang ilaha ditong electric cooperative ba siguro na nila dito, tanawag kung sa ka-influential si Olivia. Gipaputlan niya ang pipila ka mga tao, labi na ang mga okay. Ang mga kausing. Yeah. Naagi mga ngalan, ha, mga igsuon. So, di modo, naagyo influensya si Olivia. Buong Bacolod, buong Negros siguro, kay pati Negros Oriental, may ara man. Okay, salamat Eduardo Alipar. Mga igsuon, ingon ana ka ngilngig, no? So, ang pinaka-problema nato, maunang panahon nga doon na mga tao ba nga grabe ragyod ka evil to the core. Ano bang ang iyahang kadautan na kinasuluran? Imagine yun ninyo nga sa ilaha mismo nga compound, sa ilaha mismo nga mga unit nga ilalom sa Baliacar Transit Incorporated, dinto apo dito ang mga pipila ka mga tenant nga nilaban sa kay family friend sa mga Yanson, meaning the whole family. Kung doon na gani simpatiya sa Y4 nga ilahang gipangkiha, ilaha pong gipaputlag tubig. O kaning pagputol og tubig, mga igsuon, by the order of no less than Olivia Yanson. So mga igsuon, kriminal or krimen para sa ilaha kung ang mga amigo sa ilahang pamilya mo simpatiya sa mga anak nga mga gipang persecute nila ni Olivia. And I'm talking to you nga kining ni text karon mga igsoon nga nagkarma na kuno ang basewa, wala na sila hatagig tubig mga igsoon kay ang ilahang prime water ni palpak na. No, pailabot ana. Wala ko'y labot ana mga igsoon. Doon na po day joint venture sa ilahang water district o sa prime water. Ang problema kay wala makadeliver ang prime water, so doon ay problema nandaan sa water district nila nga ilalom sa mayor, mo nagkaroon ni hangyo na sila ipatangtang ang mga director, mga igsuon, well, istorya na dito sa Bacolod. There is Dumaguete mga igsuon, lahi man. Bayani man hinuon tong mga board of directors nga naghimog mga binuang. As in, mga igsuon, ang mga bakba sa mga board of directors, mga igsuon, dili makalantugi. That was the time I was also challenging them sa panahon nga nag-joint venture ang Dumaguete City Water District dire o kaning sa kaning ilaha karong joint venture mga igsuon sa private enterprise. But anyway, sa Pangilinan Group of Companies man mga igsuon. Now karon dito, ang ilaha na siling nila nagka
bulyaso. Okay, nagka-problema. Siling nila, may ara na gidya karma. So karon mga igsuon, nakita na nato. Salamat kayo sa mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga naghatag, no? Okay, kung galing nangutana ko dito sa Bupete, meaning sa law office mga igsuon. Sa may San Miguel Avenue, Ortega Center, Pasig City, ang responsable yun sa pagnotaryo mga igsuon sa ilahang EGS, no, sa extrajudicial settlement. And then para nila mga igsoon, this is a legitimate document that cannot be ordinarily ignored, or there is no such thing as an injunction that can outwit the extrajudicial settlement. Wala kunoy corrupt nga huwis, nga unsa ka maing laki nga huwis, nga mayon pag-istorya gumikan lang sa iyahang influensya. Kaya na-influensyahan siyang Olivia or ni Kinsa din na. Nga basta-bastang i-deny, i-ignore, mga igsuon ang unsay sulod sa extrajudicial settlement, because even before gi-execute ni, naa na di ay mga lawyers during their pre-conversion or kanang gitawag pre-assignment, pre-EGS, no? So wala pa daay ning decision nga EGS ta sabutan na daay ni daan. Og ang kasabutan daan represented na siya og mga legal think tank, mga igsoon, mga abogado gyud ay ang nagpaminaw ani, and mga igsoon, this is from the mouth of Ricardo Yanson Sr., no? So mga igsoon, and then nag-witness ang mga pamilya mismo ni Ricardo Yanson Sr., yung mga igagaw sa iyahang mga anak ni Olivia, o mismo ang mga pipilah ka mga kadugo ni Ricardo Yanson, nga medyo ni giveaway, mga igsuon, kay ang tuyo dayan ni mga igsuon, kani di ay gitawag nato nga sa pagsugod gud nahimos lang parte gud ay aning Baliakar. Pero only lang nga niabot ang panahon nga niabot si Olivia, and Olivia decided nga iyahang isiklud para gud lamang sa ilang pamilya. Wala ra pod sila magproblema gumikan kay benevolent or benefactor or mga isang philanthropic ang philanthropic ideals or kana ba pagkamanggihatagon ni Dr. Ricardo Yanson, iyaha man po Dr. Ricardo Yanson Sr., ha, iyaha man pong napabati sa iyahang mga pamilya, meaning sa iyang original pamilya, sa iyahang maigsuon ug sa iyahang sa iyang mga pag-umangkod. So sila mismo mo'y karon ang medyo nang hingusog. So maigsuon, as much as possible ganahan sila nga kining maong nga sitwasyon karon masulbad. Kay kung dili masulbad, tiaw mo mga igsuon, nga may sa pag-istorya nga, kontrahon gyud nila si OVY. Now, wa man sila mo mention nga ilahang kontrahon ug apil ang mga pare nga mao'y nagpahimulos ni OVY, so padulong gyud dihan dapita mga igsuon, di ba? Now, ako ra po ikasulti ninyo, we are all Roman Catholic. Mga igsuon. In the beginning, we are all Roman Catholic. At the start, mga Roman Catholic ta, pero ang atong nahibalan, dili natong mga balasubas nga mga pare. Ay niagi manggod nga ang mga pare sa Roman Catholic, mga balasubas. Tiyaw mo ba mga igsuon nga si Pope Gregory VI, mga igsuon, nakabaton og iyahang kaugalingong anak nga manghilo. So from the Borgia family. Anyway, mga igsuon, di ko mo touch saan ha. Ako rang gipahibaloran niyo. Pero naabot na sa panahon nga medyo after Father Gomez Burgos and Zamora or Gomborsa, medyo dunay change mga igsuon. Human namatay silang Gomborsa. Si Father Gomez Burgos og Zamora. So, it takes a reaction ni bulag si Gregorio Aglipay, naghimo siya siya hapog kaugalingong pangandoy nga mahimo siyang a priest in religion and a priest in politics. Anay mo po siyang usapod sa mga bayani pod mga igsuon, pero asa man siya ni padulong siya mga igsuon sa Masun. Ito, Mason, mga igsoon. So, doon ay pari nga Mason, doon na po yung mga pastor, doon na po mga igsoon, mga judge. Nagana sila. But anyway, ang point na ko mga igsoon nga,
kita at the start puro ta Roman Catholic, pero wala ta nagtuo nga dunay mga Roman Catholic priest ining panahon nga mga salbahis. Pero whatever order, lain man nag-order mga igsoon, kinsa po rin ga-order ana, na Francisca, na Laselian, daghan na mga igsoon, na SBD, na apoy mga igsoon. Ang point ra nako, na apoy mga taga OAR, Order of the Augustinian Recollects. Ano yung mga ngilngig mga igsoon, nga ato ang nahibalan nga mga klasipod sa mga pari. But anyway, ingos Michael, tungod rin yun as kahakog, Pastor. Bita tinuod na siya, Mike. Salamat sa imong participation, Mike. Ang ako lang, Mike, so, ningunan nila, well, dili pa mangyod nato pwedeng, hindi tayo magsalita ng patapos. Salamat po sa mga nakikinig, no? They're reminding me, Pastor, wag magsalita ng patapos. Di ko magsalita, di ko musultig patapos ng isa. Ako rin isulti ninyo nga, up to the moment, I still have the hope na ma-reconcile rin sila and then malimtan na ni, and I hope na fair and square, sama sa pangandoy ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga everybody sa iyahang pamilya will enjoy. Kay ila man po ganing gipatagamtam sa mga tao nga diin ila pong gitan-aw nga doon sila utang kabubuton. Ang unang texter nato kaganin mahinumdum mo mga igsuon. Ni text siya nga naa na siya karon sa Saudi Arabia, pero ang iyang gipasalamatan kay kaniadto nagtrabaho siya isip driver sa Baliakar Transit. Ang iyahang mga anak nakahuman gyud og eskwela, sila karon mga pamilya tuwa na karon sa Saudi Arabia, og dili nila dawat kanang istorya nga gikiyaan si Roy nga ilahang manager, si Emily nga mooy sekretary nila, gumikan kay maayo ang pagkadumala sa Baliakar Transit sa panahon ni Roy Yanson. Si Emily ang nagdala sa secretariat, o niya ang sa finance mo si Lina, o niya sa bodybuilding mga igsuon si Ricky Yanson Jr. So munang ko nga salamat kaayo sa mga kana bang taong kabalong mo tanag-utang kabubuton, and I'm so thankful, or mapasalamaton gyud ko mga igsuon sa mga pipila ka mga tawo nga nipadangat sa ilahang mga messages. Ug salamat pod ni Attorney Ellen Faye Celso nga iya hapong gitubag, no, ang iyang explanation nga mao gyud pod ay ni ang naa gyud pod ay sa ilahang libro, o niya mga igsuon. She's part of that positioning nga ningon ta istorya mga igsuon nga diha siya sa panahon nga si Dr. Ricardo Yanson Sr. maoy nag-assign nga ang iyang unom ka mga anak maogyoy mo dala sa Yanson Group of Bus Companies. Manang nalipay ko inindapita nga sa inyo ha karon nga pagka matinud-anon nga mga labi na gyud sa mga driver o mga konduktor. Okay, apilon na ako libasa ha. Pastor, 25 nako katuig. Dugaya naman nimo. 25 nako katuig, Pastor, pero ang ako ang nabati, kaming tanan nga mga empleyado sa Baliakar, wala gyud mi ikasulti sa pamilya. They are all good to me. Wow. So sa imo, they are all good to you. Pero og kamo sa uban mong mga kaubanan, may ka nga wala gyud mo ikasulti kay enjoy mo, or meaning sulit para ninyo nga nanarbaho mo. Pero ang point man gud nako sa pagkakaron, kana manggong inyong mga statement, kana manggong inyong mga istorya, labi na gyud mo ingka karon nga wala mo buhati ana sa panahon ni Roy og ni Dr. Yanson, meaning ni Ricardo Yanson. Wala mo buhati ana, wala mo gi banalasubas, wala mo gi okay, ang iyahang sulti mga igsuon, wala kunoy task force sa panahon nga sila nanarbaho. Karon niabot si Leo Ray, medyo ni grabe ang task force, kay og unsay ilahang kasukan, ilang kayugtan dili ngadahan, pwede nilang tangtangon. Gumikan kay moy ni order ni ex-priest Herman Omicilio as doktor, Dr. HBO, nga mas grabe pa ka mangtas kaysa pamilya Yanson. Mga igsuon, pare ni nga nigawas pagka-pare, kay para mga igsuon siya maoy modala sa management, sa administration, no nya ingunan na siya ka ngilngig, mga igsuon, mangtas sa ilahang term. Ingunan siya ka ngilngig mo padalagan nga walay kukaluoy sa mga empleyado, bisan pagani sa mga driver ug mga konduktor, mga igsuon. So anyway, ang ilang gipasalamatan nga mga pipila nila, wala man sila mahimong successful, pero pinagi sila mga anak sa tabang sa Ceres Liner or sa Baliakar Transit Incorporated, nakahuman ilang mga anak, unya nakagawas gyud sila, nakalabang gyud sila. Okay, lahi po tong nakagawas sa Saudi Arabia, meaning nakagawas or nakalabang sa kalisod.
Okay, salamat. So, salamat yung mga igsoon. Anyway, salamat kayo. Ato lali padayon ning mga pipilan na to kay Sgutanan, Lunis puhon, no? Kay naabta na maguguras, pero malipayon ko nga ubay-ubay mo naghatag og reaction sa akong personal account. So, mga igsoon, kung doon naman gani mo idugang, palihog lang pod nga sa ako lang naandan nga number nga inyong gipadadaan karon, padadaan sa uban, no? Kaning 0936 092 4103. Okay? 0936-092-4103. Salamat nyo di atanan. Wala ko'y laing oras, wala ko'y laing panahon. Gusto pa kung ako ang patasaan pa ni, kay di pa'y daghang pusot-pusot mga igsuon nga mga messages para sa mga pipila ka mga empleyado nga naningkamot gyud nga maka-connect nako labi na sa mga mekaniko dinha sa Bagakay. Sorry, di lang ako nganlan yung mga ngalan kay maikog po ko na kamo na po niya may madiskitahan kay naapara bago din naapara bago diha sa Dimple, no? Nga perting suko kay ninyo. Okay. Kaya kinis Dimple tinapaw mga exam may pinakasipsip nga kana bang kusog kayo mo pa kana bang mo pa lapad og papel ditong Olivia. Okay. Anya, kanipod si inyong manager, retirable na ni, pero sometimes di pa ni ka-retire, mo kumpiyansa ng Lolo Limada. Kay sa tanaw na ko, murag, bisag unsaon ninyo, mangtas yun ang tawhan. Mangtas as in, kanang inyong term, o ako'y pasultion, ang inyong gusto ipasabot, ano mangtas? Kana bang monster ba? Kana mangtas ba nga, ano ba yung abal o dagway? So, wala po na ako kay bisag kung saan pa yung sulti mga igsoon. Mayroon mga pag-istorya nga expression eh. Again, bilikon lang ako nga, dili lang yun po na ito madinay, nga doon na yun po yung mga kahiubos mo ng inyuhan ang ipadala din ako. Salamat yun natin. Okay, once again, sa ako pagtapos, magpasalamat ko sa tanan nga mga driver karon o konduktor o sa uban papahinante, labi na yun sa rescue. Okay, Baliakar at sorry, pasailu ako ninyo, kuan ba day? Mailhan man mo dayon anak, kamrag jutay mo das rescue. But anyway, salamat kayo ninyo dat. Tanan, wala ko'y laing oras. Di na ako kutob, mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.